Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Para medyo napapagod na rin ako. Nakakapagod kayo magngangawa dito, alam niyo ba? Ito, panoorin natin itong sinabi niya Attorney Trixie. Ito, ang ganda ni Attorney Trixie dito. Okay, play natin to. At saka ang iniisip ko lang kasi dito tungkol sa kanyang announcement, alam niyo si VP, hindi yan nagde-decide ng last minute. She plans. So every time meron siyang pasabog na ganyan, meron siyang announcement. Pinag-isipan yan bago niya sinabi yan. So ibig sabihin, merong seryosong pinupuntirya itong announcement na ito. So alam natin naman yung significance in her capacity as the Vice President. Alam natin na namimeligro, there's always a rumor na ipapa-impeach siya. So maaaring to rest all of those rumors, kailangan may strong showing para dito sa Senado come 2025. Kasi whatever plans the House has for the Vice President, maaaring masalagyan in the Senate. Opo. So whether matuloy nga na tatlong Duterte ang tatakbo para sa Senado, this is a message. Alam natin na hindi, kumbaga, aware siya dun sa mga machinations about her and her position. Ito yung sagot doon. So, ngayon pa lang, nakikita nyo that she is already beginning to take control of her communications. So, mula ngayon, lahat ng communications ni VP Inday, dapat closely pinapanood natin. Lahat yan parating may mensahe. Oo, tsaka marami yun na rin. Yan nga yung una nating madam, kasi hindi po masyadong nagsasalita si Madam Inday Sara for the past 2 years. And then, ngayon, supposedly, magsasalita siya sa July 19 pa. Di ba? Nagsabi siya, hindi ako magbibigay ng interview or whatever until yung last day ko sa Department of Education. Pero as early as now, may mga ganitong pronouncement na. So, this is a good sign. Ano po, Attorney Trixie Cruz Gonzales. Ay, Angeles pala. Talaga, hindi na ako makakatakbo niyan. Ang punto dito, well, tama naman po kayo, no? I think na she's taking advantage of the opportunity while she can, no? Na meron konting mga pahiwatig. Like I said, she's not the type of person na biglaan magsasalita o meron siyang biglang i-undertake na action. She doesn't do things at the last minute. Pag meron siyang gustong sabihin, pinagplanuhan na yan, inisip na niya both the repercussions, how it's going to be worded, yung mga ganyan. This is not somebody who will just, ay naisip ko lang tapos biglang gagawin. So, para sa akin, lahat ng mga ganito, always may mensahe yan. Now, sometimes kasi hindi natin alam, nagbibiro ba siya? Totoo ba to? Hindi naman siya nag-e-explain. Which makes it all the more, interesting. Kumbaga, may mga tao na ang hilig-hilig magpa-interview, nauubusan talaga yung mga taong nagtatanong sa kanila. Pero si VP Inday, konting pahiwatig, konting isang video dito, ganyan, and the interest is kept up. So ngayon, interest! The most sought after performance. Narinig ako ng interest. Lahat ng mga yan. So she knows how to play this. If it's a game, master to. So she knows na she'll just give just a little and then tayo yung naghahabol ngayon. Ngayon, ang mga tao, both sa news or sa ordinaryong mga mamayan, nag-iintay tayo ngayon kung anong susunod na sasabihin ni VP Inday. So wag natin pangunahan. Ano po, madam? Yeah. Yun, wag natin pangunahan. Tapos, bago tayo mapunta dyan sa sinabi na yan, na wag pangunahan, dito muna tayo sa nagpalipad kanina. Yan, yung sinasabi ni Ma'am Tess Alovera. Yan. Ayan, support ko sa mga vloggers ni Duterte. I feel sad pag di kayo nagkakaisa. Ito yung katanungan. Ito, hindi ako galit sa'yo, Ma'am Tess, ha? Na, nagpalipad ka, ba't pa ba ako magagalit? Hindi ba ako galit dun sa Ito lang, i-correct ko lang to. I feel sad pag di kayo nagkakaisa.
Paano po ba masasabi nyo na nagkakaisa ang mga vlogger? Paano nyo masasabing nagkakaisa? Paano nyo nasasabing hindi nagkakaisa? Halimbawa kami, Banateros, nakatuon lang yung ano namin sa mga Duterte. Doon lang kami. Wala kaming pakialam sa mga nasa, kung sino man yung nakapaligid sa mga Duterte, kung ano man yung sasabihin ng mga nasa paligid ng mga Duterte, hindi namin sinusunod yun. Hindi namin pinapakinggan yun. Ano lang kami, focus lang kami sa mga Duterte kasi yun lang talaga eh. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nila na kailangan, nakakasad lang kasi parang hindi kayo nagkakaisa. Hindi kami nagkakaisa saan? Kasi una ang kaya namin sinita yung ibang mga vlogger dyan, kagaya nila Bisdak, ni BMR. Kagabi nga natatawa ako kay BMR eh. Pero mamaya ka na ha. Tatawa ko dun, sobra tawa ko dun kagabi. May nag-send ng clip sa akin. Alam niyo na kung sino. Joke lang. Di si Ang Harot ha. Walang nalaman si Ang Harot. Ako yun, napanood ko si Bright kasi. Si Bright yung nag-comment si Bright sa live kagabi sa baso. Kasi ang sinita namin sa kanila is wag silang manghuthut ng pera sa mga OFW. Kasi yung sa Davao, yung lahat ng mga maisog na yan, libre yan, pati yung hotel. Libre yan, bilang pasasalamat na lang po yan sa mga pag-support ng mga vlogger. At hindi ko na po sasabihin kung sino yung nanlilibre. Siguro may mga may mga tawag dito, may mga nag-i-sponsor patungkol dyan sa panglibre na yan, no? So ginawa ng issue ng tansuyan, doon wala naman na kaming pakialam, no? At against kami sa mga vlogger na adlang or hindi sumusunod sa kagustuhan ng mga Duterte. Against kami doon. Kagaya po niyan, may katulad nung ginawa ni Bisdak, di ba? Hindi ko alam kasi, baka hindi nyo kasi napanood kasi pinribate niya agad yun. Nag-live sila nun eh. Sabi niya, pataasan ng ihi daw sa maisog, kayo na lang dyan, mga buwisit. So isipin mo kapag maisog is ang niyan ay Duterte. No? Duterte po yun. Hindi po yun Vivian Velez ha. Para sa kaalaman nyo, hindi po Vivian Velez yung kay yung maisog na yan, hindi po. Katarantaduhan po yung nagsasabi nun. No, yung pagkakaisa. Ngayon, ayan. Okay, na paliwanag ko na. Yung settle nyo na lang, parang malabo kasi. No, ma'am, kasi unang-una kasi, ang inihingi namin noon pa, mag-sorry lang sana sa organizer ng maisog. Kaso nag-sorry nga, nagparinig naman. Gago! Diba? Parang wala pa rin eh. So, hindi pa rin kami, parang hindi kami nasatisfy dun sa sorry niya. Kahit sa amin, wala kami pakialam mo, hindi ka mag-sorry. Tanga na, wala man kami pakialam kahit naman hindi kayo mag-sorry or no. Tsaka hindi naman namin hihingi na mag-sorry kayo sa amin. Ayusin nyo lang yung ginagawa nyo. Ngayon, ang pangit kasi pa dito, nagpapaawa effect, tapos may si BMR nga kagabi, naghahanap ng ebidensya daw, resibo daw, Jay. Sabi, ilabas ko daw yung resibo. Paano ilalabas sa resibo? Alam ko ba kung sino yung mga nag-chat sa'yo? Ang sabi lang namin, huwag kayong mangburaot, huwag kayong manghingi sa live. Kasi nakakahiya. Yun ang sinasabi namin, huwag kayong mangburaot, huwag kayong manghingi. Gastusin nyo yung pera nyo galing sa YouTube kasi lalaki naman ang sinasahod nyo eh. Diba? Tapos, ginawa nyo pang tanga yung mga viewers nyo. Ni kesyo nagastusan kayo doon sa Davao. Una-una, di kayo pinapunta naman doon. Kusang loob nyong pagpunta doon, bakit nyo isisisi, diba? Paninisi kasi yun, sasabihin nyo, hindi kasi alam nyo naman, naubos yung budget mo. So ngayon, kung naubos pala budget mo, so huwag kang pumunta. Diba? Ubus pala budget mo, so huwag ka nang pumunta. Wala ka naman palang budget eh. Ang pinaka pa dito,
na pinalabas pa nung mga ulupong. Ngayon ka, BMR, mami, hindi mo makikwento sa harapan namin yan, ha? Pasalamat ka, hindi ako kasama sa Hong Kong, loko ka. Hindi kita pinagbabantaan, pero gusto ko kausapin kita ng harapan, eh. Oo. Yung sasabihin mong resibo. Bakit? Pinagbintangan ka ba ng scam ka? Para sasabihin mo, asan ang resibo mo, Jay Guevara o Banat Bay? Hindi ka naman sinabihan na scammer. Sa amin namin, huwag ka mamburaot. Kamamburaot sa mga OFW, yun ang sinasabi namin. Hindi sinasabi namin na ng scam ka, wala kami sinasabi. Baka, hindi ko alam, baka dati gawain mo yun, malay ko. Gago! Hindi namin sinasabi yung gano'n na mamburaot or hindi pala na scammer ka. Sabi namin, huwag kang mamburaot. Kaya tayo na nagpa-away pics. Hindi ko talaga alam eh. Siguro strategy strategy ng mga strategy ng ng administrasyong Marcos. No, yung tawag dito, yung paway pic. Kasi hanapan mo kami ng resibo. Paano nga hanapan? Una, ang sinasabi namin, huwag ka lang mamburaot at sabihin nyo kung ano yung tunay. Kaso po tayo na kahit pa nagmamatigas eh. Paano tanda-tanda mo na, BMR, paway pick ka pa? Hindi nga, tanong lang, nakita na ito sa personal, di hamak na mas matanda ka sa akin. Tapos, tanda mo na, paway pick ka pa. Tsaka una, yung settle, sinasabi, settle nyo na lang, the side and misunderstanding. Hindi kasi misunderstanding yun, ma'am eh. Oo. Ang inaano kasi namin dito, nakakahiya. Pilit nga namin inaayos yung na hindi sa isip, sa tingin nyo, sabihan kami ng mga tansu vlogger na, kaya naman pala eh. Kita tingnan nyo yung mga DDS. Mga DDS vlogger, nangihingi sa live. Anong sa tingin nyo bilang DDS vlogger din ako, ano sa tingin nyo mararamdaman namin nun? Tsaka ito, yung impact nun, saan mapupunta? Halimbawa, DDS vlogger ka, panayhingi ka sa live. Di ba nakakaya dahil una dala-dala mo yung apelidong or dala-dala mo na isa kang supporters ng Duterte tapos mangingi ka sa live dahil vlogger ka ng Duterte, gano'n. Ang pangit, di ba? Naisipin nyo lang maigi yun. Tapos misunderstanding, hindi mas misunderstanding yun. No? Talagang pagkakamali nila yun. Ngayon, pinagbibigyan naman namin sila hanggang ngayon na ayusin na nila, wag na silang magganon. Kaso, puta na, nagpa-away pick pa. Nasa Hong Kong na nga, gusto pang kumabig. Gago! Diba? Nasa Hong Kong na nga, kakabig ka pa. Nasasabihin mo, labasan ng resibo. Pinapanood ko na yung video. Ilang beses ko, ulitin ko pa ba itong video mo dito? Naumay na ako sa mukha mo. Ulitin ko ba ito, BMR, yung video mo? Anak ng teteng naman. Ulitin ko ba ito? Congressman. Ay, hindi pala to. Wait lang, mali yan. Ulitin ko na naman ba itong video mo, BMR? Anak ng teteng naman. Resibo daw. Paano resibo? Una, hindi... kasi sabi, ang iniisip mo, pinagbibintangan ka. So ibig sabihin, hindi pala ikaw to. From Hong Kong, DDS. Sa Hong So ibig sabihin, yung ginawa ko sa'yo, yung sinasabi namin sa'yo na tutusin, alam mo, BMR, sa tutusin lang pinapangaralan ka lang namin nila Banat Bay. Kaso, ganyan talaga, pag matanda na no? Hindi talaga tumatanggap ng pangaral galing sa mga bata yan. Hindi to bintang, kasi sinabi mo yan sa live mo eh. Ayan Hong Kong, guys. Pag nakaipon tayo ng pamasahe, gusto kong Sir BMR watching from Hong Kong, DDS. Sa Hong Kong, guys.
Pag nakaipon tayo ng pamasahe, gusto kong pumunta sa Hong Kong, mga kababayan, no? Sa mga gustong mag-share ng blessing dyan para makapunta tayo ng Hong Kong. Kahit sa June 23 na po yan, mga kababayan, gusto ko po makapunta, no? Oh, di ba? Oh. Ngayon, sinita namin siya dito kasi ang pangit talaga. Duterte vloggers ka, tapos nangihingi ka. Ano to? AI na naman to. Gago! Kaya Ma'am Tess, hindi talaga pwedeng yung settle ang misunderstanding. Hindi naman kasi misunderstanding po yan eh. Oo, hindi naman po yan na misunderstanding yan nangyari na yan. Oo. Sana mayroon tayong mayroon tayong mga ginanto ang puso ng mga kababayan. Ngayon, ang nangyari dito, dahil Duterte vloggers nga siya, katulad yan, kayo, nagpapalipad kayo sa akin dahil Duterte vloggers ako, so maaawa kayo sa kanya. Ngayon, doon sa pagbigay nyo ng pera sa kanya, wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin dito is yung magiging impact or tingin ng anti-Duterte sa mga Duterte vloggers. Diba? Kapag nalaman, halimbawa, sino bang pinakamabait sa mga Duterte vloggers? Halimbawa, si Jojo, isa sa mga pinakamabait yan. Hindi mo nga marinig na nagmumura yan eh. Si Jojo, pag may mga anti-Marcos, pag napanood nila tong ginagawa ni BMR palagi, tutusin palagi nga to eh. Napanood nila yan, sasabihin, tapos napanood nila si Jojo, Duterte vloggers to, wala yan. Nangihingi sa live sa mga OFW lang yan. Alam niyo, nakakaawa yung mga Duterte vloggers kasi panayhingi lang sa mga OFW yan. Gago! Diba ang sagwa? Tapos kayo, gusto nyo i-tolerate namin to? Galit nga kami sa mga bayarang vlogger, no? Galit nga kami sa mga bayarang vlogger. Tapos ito-tolerate namin tong mga kagaguhan na ginagawa ng kapwa vlogger namin. Gago! Ulitin namin na hindi kami galit kay BMR, hindi kami galit kay Bisdak, hindi kami galit sa kanila. Kaya nga sinasabi namin sa kanila na harapin nila kami. Diba? Hindi kami galit sa kanila. Ang amin lang, ayusin nila sana. Hindi porket lagi kasing tinatatak sa utak na marami nanonood sa akin, ako sikat vlogger. Dapat ako sikat vlogger, ako priority. Anak ng teteng naman yan. Tapos sasabihin nyo, resibo. Paano resibo? Hindi ka naman pinagbibintangan. Sabi ko lang, ang sabi lang namin, ayusin mo tong ginagawa mo. Ebidensya. Ito, ebidensya. Ayan, nangihingi ka, ebidensya. So, nakaipon tayo ng pamasahe. Gusto kong pumunta sa Hong Kong, mga kababayan, no? Sa mga gustong mag-share ng blessing dyan para makapunta tayo ng Hong Kong. Kahit sa June 20. Ang nangyari dito, ang pinagyabang niya, sabi niya, Jojo, shoutout dyan sa'yo, Jojo. Ang sinabi niya, pinamasahihan daw siya ni Jojo at nung may binagbigay pa daw yung isang OFW, sabi namin, wala nga kaming pakialam doon. Kahit si Kai Spencer pa nagbigay sa'yo. Ang pake namin, yung wag kang manghihingi sa live mo. Gago! Hindi, BMR, hindi mo magets yun? Tanda mo lang, hindi mo magets yun? Yun ang pinupunto namin, wag kang mambuburaot sa live mo. Kasi nga, Duterte vloggers ka. Hindi natin gawain yun. Hindi tayo katulad ng mga tansu vlogger na binabayaran kaya lang pinagtatanggol ang administrasyong Marcos. Lalong-lalo na si Tamba. Ayun yung pinupunto namin dito. Kahit na bigyan ka ni Jojo ng pamasahe, kasi sinabi niya sa live ni Jojo daw, yung ginawa niyang alibay, or may nagbigay doon sa kanya, wala kaming pakialam doon. Pusang binigay sa yun bakit namin papakialaman yun? Nakatiting naman Hirap kasi pag nasusukol, biglang nawiwindang yung utak Ngayon, mapunta tayo doon kay Vivian Velez. Eto na siya. Eto na. Gago!
Ngayon, ito ang Madam Vivian Velez, shoutout po sa inyo, Madam, ha, Madam. Uy, hindi, wala akong binigay, wala akong pera. Sabi nyo, sa live nyo eh. Sisisihin mo, hindi kami. Jojo, yun ang sabi niya sa live nyo eh, ikaw daw nagbigay. Kaya daw nandun na siya. Eh, sabi namin, wala naman kaming pakialam dun kahit na si Jojo nagbigay. Ang amin lang, huwag kang mamburaot sa live mo. Yun ang point, ayun ang pinupunto namin. Oh. Ngayon, eto na, dito tayo kay Vivian Velez. Nagkakasagutan kasi sa Facebook post. Sabi ni Vivian, may malaki daw, asan ba yun? May malaking tao daw na, maliit daw utak. Si Boss Dada, parang si Boss Dada ata. Oh, pero hindi namin alam, hindi pa namin sure kung siya nga. Ngayon, ganito yan. Ma'am Vivian, kung sisisihin mo kami, ba't ka namin pinupunteriya dyan sa mga vloggers mo, ng Kalabisda kay PL, sisihin mo muna sila kasi sinabi nila sa live yun na kayo ang, gusto niyo pa ba ipapanood ko pa sa inyo, ma'am? Papanood ko pa ba na kayo ang nasa likod ng Maisog Rally? Gago! Nakatulong lang ako but not, yun naman pala hindi, yun ang sinabi niya doon sa live at least diba, doon wala kaming pakialam doon. Hindi, wala kaming pakialam doon kahit may 1 milyon na nagbigay sa iyo dyan. Ang amin, huwag kang mamburaot sa live mo. Kaso ginawa niya alam niyo, hindi yan totoo kasi binigyan ako ni Juju. Ha? Wala mo kami pakialam sa pagbibigay sa iyo. Huwag ka lang mamburaot, yun ang sabi namin. Gago! Kulit, di ba? Okay, mabalik tayo doon kay Ma'am Vivian. Okay, asan ba yung post niya? Wait lang, hanapin natin. May post kasi, may post yan. Dito. FB, where are you? FB! Ito, FB, yan. Ito. Tingnan natin. Wait lang. Saan yan? Boss Dada. Yan. So dito may mga post si Boss Dada. Ito. Oy, saan yung post mo? Oy. Ito ba yan? Kay Bihari Roque pala yun. So yung kay Vivian Saan yung parang may post binura mo na ba, Boss Dada? At-out ka na kay Vivian. Dalang. Ayaw mo nung kasing laki kayo nun. Match na match si Boss Dada tsaka si Vivian. Lagapak yun. Nag-iingay ang aktivistang Dynasty daw. Haha. Ang aga nyo wait lang, hindi pa pala yun. Ay, wala na ito, binura na. Di nyo kayang makipagburautan sa akin. Ansaya ko kaya kapag may basher dito. Pasok. Wala na. No? Binura na rin ba niya? No? Sige, ayan na natin. Hindi ko ganito yan. Ma'am Vivian, dapat sinasaway mo yung mga vlogger mo. Dapat may script ka rin kasing binibigay sa kanila. Dapat gawin mo. Halimbawa, mga vloggers ko, Baby Bisdak, Baby PL, ganito ha. Huwag nyo kasing sabihin lagi sa mga live at video nyo na ako yung nasa likod ng Maisog Rally. Gago! Kaya doon, napaisip. Gago! Kaya doon, napaisip kami. Kaya pala tinarantado ni Bisdak yung Maisog kasi nga, bata siya ni Vivian. Kaya pala hindi nila naisip na, ay, binanatan ko yung Maisog Utang ina, parang binanatan ko rin ng Duterte nun. Kaya hindi nila naisip yun kasi nga bata sila ni Vivian. Yun yung sinasabi namin. Oo. Bigyan mo kasi sila ng script, Ma'am Vivian. Tsaka ito, real talk tayo dito, Ma'am Vivian. Anong purpose mo sa mga ginagawa mong pagsama sa Maisog? Tanong lang. Tanong lang naman. Kasi unang-una, wala ka naman mapapala dyan. Mapapala mo kung tatakbo ka. Gago! Diba? Ang mapapala mo dyan, Ma'am Vivian Velez, kapag tatakbo ka. Halimbawa, pupunta-punta ka ng Maisog, lahat naman ito lahat naman may mga ganyan pero hindi natin sure kasi wala pang Pero lahat naman Pero mas pipiliin ko si Ma'am Trixie kaysa kay Vivian Velez.
Ano bang meron kay Bibian? Nagtatag porket nagtatag ka lang ng nagtatag ka lang ng Resign Marcos movement. Karapat dapat ka ng iboto. Parang ang labo naman nata, no? Parang ayoko naman natang gawin sa bansa ko yun. Oo. Bakit? Di. Sasabihin yan, hindi, gusto ko lang suportahan ng Duterte. Sus! Yung mga ganyan nyo, gagawa kayo ng, nagagawa kayo ng mga ganyan, magpapakapagod kayo, tapos wala kayo mapapala. Sus! Gago! Lalo ngayon, sobrang tuwa nyo kasi 3 Duterte ang tatakbo kung sakali. Di mas lalakas ang lalakas ang kapit nyo. Gago! Nasa Waxis pa naman sila. Speaking of Waxis, may vlogger dyan, yung birthday ng anak niya. Easy. Ayoko na palang sabihin niya. Ayoko na may madamay. Mas dapat yung mga vloggers niya ang i-correct niya or saying she's behind Maisog. Kakaiba din ng galawan niya. Kaya nga imbis na sitahin niya yung mga vloggers niya, ba't siya sabi nga ako'y nasa Maisog? Ako yung sa likod ng Maisog. Duterte pa rin yan. Hindi Ang binanatan niya, nag-post puta na meron pa siyang katagado na matalino, bobo daw. Puta na, Ma'am Bibian Beles, hindi lahat na nag-i-English matalino, ha? Gago! Di ba? Hindi naman sinabi ni PRRD na mag-resign si Marcos. Kasi iba yung pinapakalat ng Maisog Peace and Security. Hindi totoo naman Kaya nagugulat kami, bakit may BBM resign? Kaya tuloy, pumapangit tuloy. Alam nyo nga, ito real talk Alam mo yung Bibian Beles sablay. Biruin mo ayaw ni Tatay Digong or hindi wala sinabi si Tatay Digong na resign BP. Resign BBM. Pero ikaw, may resign may BBM resign movement ka. So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, halatang hindi kayo sumusunod sa Duterte. Kasi ayaw nga ni Tatay Digong ng resign BBM, tapos kayo pinupush nyo. Gago! Diba? Katulad niyan, laging sigaw nyo, resign, Marcos, resign. Tapos ito pa malupit. Nung bumanat yung mga vlogger nyo mapatungkol sa Maisog na may spy daw, pinagsabihan mo ba? Gago! Anak ng teteng naman, Hindi ka namin sinisiraan dito, Ma'am Bibian Beles, Tinatama lang namin kayo. Kasi mahirap. Sabi ko nga sa inyo, wag kayong kakain sa Jollibee. Sa Waxis na lang kayo kumain, masarap pa. Solve pa kayo, ang dami pang marami pa yung handa. Kapag yung serve pala, hindi pala, tama ganun. Basta yun na yun. Yung serve, marami pa yung serve ng Waxis kaysa sa Jollibee. Busog ka pa, masarap pa. Diba? Para hindi ka maging bida-bida. Gago! Sa Waxis, pag kumain ko, sarap nun. Mga burgers doon, lalo na yung kay Boss Dada, kay Cocholi, tsaka yung banat price. Ay, nako! Busog ka nun. Yung burger sa Jollibee, nga. Pag hindi yung champ champ alo na ba yun? Nakalimutan ko. Hindi ka masyadong satisfy sa lasa. Kung nag-Waxis ka, hindi ka pa bida-bida. Gago! Yung Waxis ni Bisda, ewan ko, siya, pinopromote yun Kung pipopromote yun, yung kay Balaban at Bay nga, tsaka kay Boss Dada, Cocholi, hindi niya pinopromote Kasi popromote ko yun sa kanya, wow. Gago! Hindi isipin nyo maigi. Walang inuutos si Tatay Digong na resign Marcos. Wala. Narinig nyo? Diba gumawa pa nga siya ng video? Paulit-ulitin natin
gumawa pa ng video si Tatay Digong na hindi niya sinasabing na mag-resign si Marcos. Ang sabi lang ni Tatay Digong is ayusin. Ito, ipapanood ko sa inyo eh. Mukhang hindi nyo pa rin talaga tamagits eh. Pero ang nangyari, bakit may biglang resign Marcos movement? Gago! Para hindi ito nagtatanong lang naman ko, hindi kaya nagtatag ng Marcos resign movement dahil para merong pondo rin? Hindi kaya ganon? Hindi kaya ng resign Marcos movement dahil para magkaroon din ng pondo, ganun ba? Kasi kapag nagtatatag ka ng ganyan, may kita talaga dyan eh. Asan na yun? Napin lang natin Aliwa-liwanag na sinabi ni Tatay Digong dito. Pero hindi ko po alam na bakit may mga resign Marcos movement kayo. Tapos kapag nasisita kayo, nagagalit kayo. Putang ina, di magkapatasan lang tayo na ihi. Gago! Sinabi ni. Ano ba yung sinabi? Puta na, sino ba susundin namin dito? Si Vivian Velez na may Marcos resign movement? O si Tatay Digong na ayaw niyang mag-resign si Marcos? Ang gusto nga ni Tatay Digong is tapusin ang termino at huwag pakialaman ng konstitusyon. Yun. Tapos may resign? Ano ba nangyayari na? Gago! Oh, eto. Hindi raw galit si Nasa harapan pa kami ni Ma'am Angel nung nire-report niya yan. Eto, shout out kay Ma'am Vivian Velez saka dyan sa mga vlogger niya na sila Bisdak at Bisdakiros Dramatirus. Okay? Gago! Eto, panoorin nyo. Ulit-ulitin ko. Hindi raw galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang buod ng mensahe nito sa Maisog Peace Rally sa Angeles City, Pampanga. Si MJ Mondihar sa report. Nakalusot na ang Maisog Peace Rally sa Luzon itong Lunes, June 17, matapos makakuha ng permit sa isang private school sa Angeles City, Pampanga. Una itong naharang sa Bustos, Bulacan kung saan last minute na nag-back out ang may-ari ng venue at nilagyan pa ng trailer truck ang entrance nito para wala makapasok. Wala pa rin kupas ang hiyawan at pagiging aktibo ng attendees ng Maisog. Present ang national speakers ng movement gaya nila attorneys Harry Roque, Glenn Chong, Victor Rodriguez, Trixie Cruz Angeles, former NTF-ELCAC spokes Lorraine Badoy at sectoral leaders. Absent muna sa Maisog si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kanyang video message, meron siyang paglilinaw sa militar at kapulisan. May damdam na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police and all na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno. Ang linaw niyan Nauna ng pinuna ni dating Pangulong Duterte ang pagsusulong ng Marcos Jr. government sa kontrobersyal na People's Initiative o PI. Saad niya, term extension ng pakay ng PI na labag sa konstitusyon. Pinupuna rin sa Maisog ang tila war posturing na kasalukuyang pamahalaan sa China sa isyu ng mga pinag-aagawang teritoryo. At dahil mga panawagan sa pamahalaan ang laman ng Maisog Peace Rally. Yan, katulad nyo nito. Galit yan sa Maisog. Yan talaga may video na sinabi niya na yung rally na yan, ayoko niyan. Yan o, si Calvo, si Morales. Ay, ito. Yung rally na yan, ayoko niyan. O, asan sila ngayon? Andyan sila. Kaya nga sabi namin putay na galit kayo sa mga tao na dating kapartido ng Duterte na nagsibaliktaran na ngayon ay nasa partido na ni Marcos. Pero etong mga hinayupak na to, katulad niya ni Vivian Velez, ni Morales, ni Maharlika, yan, magkakasama yan
ay tuwang-tuwa kayo kasi kakampi. Samantalang ayaw nga nila eh. Diba? Oh. Anong punto nyo? Ano nyo doon? Tapos yung tuwang-tuwa, wagayway pa ng bandera, oh. Oh, diba? Bagong bayani ng bansang Pilipinas. Oh, lapit, diba? Oh. Ang inang yan. Tapos gaganyan-ganyan kayo. Galit kayo dun sa mga politiko na bumaliktad na dating kapartido ni Duterte. Ito nga, oh. Ano yan? Gusto nyo muna? Ano yan? Gusto nyo munang gamitin ng pangalang Duterte? Pag nagamit na nila at kapag nanalo sila at kapag bumaliktad sila, ngangawa-ngawa na naman kayo. Gago! Eto si Morales, wala daw itong balak tumakbong senator. Tsaka hindi naman din ito mananalo. Ewan ko lang kay Bibian. Gago! Kung hindi man tatakbo, baka may iba pang pakay. Malay natin, tanong natin sa kanya. Naisog peace rallies, nilinaw ni Duterte na hindi siya galit sa gobyerno at sa kasalukuyang Pangulo. May damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. Nilinaw rin na hindi niya pinapalis sa pwesto si Presidente Marcos Jr. sa bawat speech nito. Hindi pinapalis sa bawat speech ni ni Tatay Digong, ilang beses niyang inulit yan. Tapos may resign Marcos movement. Tapos yung maisog rally, biglang naging kay Bibian na. Gago! Ay, nako. Ang hirap niya lang paliwanagan eh. Isa pa yung kalbo na yan. Ay! Kaya nga kuya eh. At least yan, si Sir Safety, pag may kasya siyang pera, nagpapadala sa akin yan. At least ako, di ako nangihingi. Maaari, mangutang. Oo, nangungutang talaga ako. Kaya sabi ko, baon ako sa utang. At least, pag sahod ko, binabayaran ko. Pag kinapos ako sa sahod ko, halimbawa kinapos ako ngayon, sabihin ko na lang, tubuan, babayaran ko next month. At least wala akong issue sa utang. Anak ng teteng. Pwede naman ganun eh. Ako nga, totoo, sumasahod ako 100K per month. No? Pero, ako kasi ang dami kong binubuhay eh. Tapos may may tawag dito, may mga alagang hayop pa na para yung mga baboy, magkano mga pakain nun. So hindi talaga kakasya yun sa mahal ng bilihin ngayon. Kaya yung mga politiko nga, nakaw sa gobyerno natin hanggang ngayon eh, hindi pa rin na kukontento dahil hirap nga. Yung 1,000 mo, 1 bilihan na lang eh. Diba? Kaya kayo, kung gusto nyo, umayos kayo. Kung gusto nyo matigil to, umayos kayo. O sabihin, hindi, Jay, masyado kang perfecto. Hindi kami perfecto, pero ang sinasabi namin sa inyo, hindi namin gawain ng mangingi. Tsaka hindi namin gawain yung insecure sa sarili, sa mga kapwa vlogger. Diba? Hindi kami insecure sa mga kapwa vlogger. Katulad nung alam niyo sa totoo lang, may video ako nun. Hindi, yung sinasabi nila na pag sinigaw sa mga KOJC, yung salitang banateros, biglang sasagot si Bisdak ng Bisdak. Nakasama sa video ko yun, pero tinanggal ko yun eh, kasi sabi ko baka magkagulo lang. Kasi kabastusan niyo, sumisigaw yung mga tao ng banateros, sabi niya, Bisdak, bangag. Gago! Oo, nandun ako eh. Malamang. Tapos kayo, magagalit kayo. Ewan ko, anong pinagdadakdak nun ni Bibian? Ayoko lang kasi babae kasi. Kung lalaki lang yan si Bibian, yari sa akin yan. Wala, babae, kaya ayokong patulan. May respeto pa naman ako kahit paano sa mga kababaihan, lalo't pinapanood ko nung araw. Charot. Hindi ko naabutan niya si Bibian Velez masyado nang late yan. Joyce May. Hindi ako Viva Max na ako. Sila Angelica Kang, yan si AJ Rabal, yan yung mga naabutan ko. Pero yung Joyce May, sila Bibian Velez, hindi na. Gago!
Oo nga, nag-post nga. Ayoko nang basahin nyo kasi babae. Yun lang masasabi ko, no? Tsaka eto, huwag kayong puro drama, putang ina. Mga lalaki kayo, puro kayo drama sa live nyo. Harapin nyo yan sa personal. Mag-ano kayo, pag nakita nyo kami, tanungin nyo kami. Ano ba? Diyan na ba problema nyo, Boss Dada, Banat Bay? Malupit pa dito, sabi may sinabi si BMR, sabi niya, hangang-hanga pa naman ako kay Banat Bay, sabi niya. Hangang-hanga pa naman ako kay Banat Bay kasi dati sabi niya, kapag tama, palakpakan, pag mali, banatan daw. Hanga ko, idol ko si. Sabi ni BMR kagabi. Sabi ko, bakit? Sa tingin mo, tama ba yung ginawa mo? Gago. Diba? Tama ba yung ginawa mo na mangingi ka? Samantalang libre yun. Libre yung pagkain mo dyan, libre hotel mo, libre ticket mo, tapos manghihingi ka? Ang sagwa naman nun. Okay pa sana, no? Kung halimbawa, sinabi mo na utay na, tapos ang laki pa ng sahod nyo. Tignan nyo yung views nila, tapos sa views namin. Ang views namin nila Banat Bay, ng Banateros, mabababa. Pero kami sumasahod kami ng sapat. Pero sila ang tataas ang views nila, hindi. Tapos may mga, ang lakas-lakas nila manghingi sa mga OFW, tapos nagigipit sila. Kaya ako, katulad ko, halimbawa, alis ng Davao, aalis ng Hong Kong. Pagpunta ko ng airport, puta na, gagastos muna ako ng 5,000 sa layo ko. Hindi, totoo yan. Sa layo ko, ha? Ang layo ng biyahe ko, pupunta ako ng airport. Ang ano yan, 5,000 yun, balikan yun. Pag uwi, ano naman yun, balikan naman yun. Grab yun. Grab yun sa pinsan ko. Biruin nyo yung ginagastos ko na yun, ha? Kaya kadalasan hindi rin ako nakakasama kasi ayokong pilitin din. So tutusin yung sa Pampanga, kung hindi dahil kala Banat Bay, hindi ako pupunta dun. Kung hindi dahil sa Banateros, hindi ako pupunta dun, promise. Kasi una-una, pupunta ako dyan, wala akong pera, anong gagawin ko dyan? Puro na lang ba ako palibre? Kahit ganito ako may hiya pa naman ako na natitira sa sarili ko. Wala kang pera, tapos sasagad mo. Anong gagawin mo doon? Tutunga nga ka sa kanila. Okay sana, okay yung halimbawa may okasyon, birthday, o katulad ng birthday ni Pastor Apollo Kibuloy. Maraming pagkain, di ba? Sarap kumain, tapos waxis mo, di ba? Sarap kumain. At least yun libre. Ang problemahin mo lang, pamasahe mo. Pa-uwi pag nasa airport ka na. Di ba? Ganun lang. Pero kung wala kang pera, wag mong isisiyan sa poverty porn na yung ginagawa mo eh. Ako nga ng charity vlogger, hindi ko ginawa dati yan. Tapos ikaw na reactor lang, ginawa mo ang poverty porn. Manghihingi ka sa mga OFW na wala ka namang permit. Kaso yan, alam mo ba? Hindi totoo ha. Kaso yan. Hihingi ka sa mga OFW, wala kang permit na nanghihingi ka. Kaso yan, ako po. Gago! Ewan ko, kung marunong siya bumagbasa ng batas, hingi ka. Katod nung ginawa nila Mike Abe, dati, may ginawang pan dyan, tapos nangihingi siya, nangihingi sila, nagpadala naman yung mga OFW, kaso dumating si Libayan. Pagdating ni Libayan, binatiko sila. Ba't kayo nagtatayo ng pan nyo? Ba't kayo nangihingi sa mga OFW? Wala naman kayong permit Ayun, biglang nawala si Mike Abe. Biglang nawala yun si Mike Abe dun sa magkakasama kami dati. Biglang nawala yun. Ayun yung pinakamalaking issue nun dati sa community na yun. Biglang nagreklamo yung mga OFW. Asan yung pera namin? Akala ba namin may ganito, may ganyan. Hanggang ngayon wala naman. Wala. Nga. Sige nga, BMR, hanapan kita. Pahingi nga ng permit mo sa panghihingi mo. Kapag may naipakita kang permit dyan na may karapatan kang manghingi ng donasyon, hindi ka na namin sisitahin. Ikaw na may permit. Gago! Nanghihingi ka
Baka sabihin mo, ba't kailangan ng permit? Gago eh. Batas yan. Gago! Mas matanda si Vivian Velez kay Joy Jimenez. Nga. Kaya nga. Almost kay edad ni Vivian sila Maricel Soriano. Ayoko na dun. Hindi totoo, magbag nanghingi ka ng lalo't sa live. Lalo't sa live, manghihingi ka ng ganun. Kailangan mo dun permit. Baka mamaya, maano ka ng ano ba yung sa tax? Ano ba yun? Baka may vlogger na ganyan eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Puta na, napanood siya. Nag-viral yung video niya. Nangihingi siya sa live niyo. Sabi ko sa inyo, puta na, kinasuhan siya eh. Wala siya maibigay na permit. Puta na, iyak. Kaya, tigil-tigilan nyo na yung paaway pa kang puti. Kaya, bahala kayo mga viewers kung manonood kayo sa kanila. Kami wala kayong pakialam. Basta hanggat nakikita naming tinatarantado nila or binababoy nila itong community ng Duterte, yari sila sa amin. Pasensyahan.